Mga katanungang legal, siyang bahala dyan. Ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney. Magandang umaga sa iyo, Ivan. At grabe tong mga to. Anong ginagawa ninyo dyan sa loob ng kotse na yan? Hindi. Nagpa-practice lang po, lakas makateleserye, di ba? Ganyan kasi nangyari sa isang pulis sa Calamba, Laguna, nasugatan sa pamamaril matapos mahuli ng asawa na nakikipagtalik sa isa pang pulis sa loob ng sasakyan. Literal na nagkagulatan. So yun na nga po ang nangyari ayon sa pulisya. Nahuli ang dalawa ng kanilang mga asawa na pareho ring pulis. Nagtangkang tumakas ang mga ito kaya nauwi naman sa pamamaril. Tinamaan sa balikat ang lalaking pulis at dinala sa ospital. So ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, ask Attorney Gabby. Attorney, parang teleserye naman yung mga eksena mo kanina. Nakita mo ba? Of course. Your acting skills is top-notch. For sure, maraming relate. Paano kapag ganun na nahuli sa akto ang pagtataksil tapos nabaril o nasaktan mo sila? Pwede ka ba nilang kasuhan? Ikaw na nga ang niloko. Nako. Actually, ito na nga ang isang medyo naiibang provision ng ating revised penal code na marami ang nagko-komento na baka daw dapat ay i-repeal na at hindi makatarungan. At ito nga ay ang Article 247 ng Revised Penal Code entitled Death or Physical Injuries Inflicted under Exceptional Circumstances. Dahil ayon sa artikulo na to, pag ang isang legally married person ay biglang nahuli ang kanyang asawa na nakikipagtalik sa ibang tao at dahil nga dito nagulat siya at nagdilim ang kanyang paningin at nakapatay o nasaktan niya ang asawa niya o ang kalaguyo nito o pareho sila, walang penalty o krimen actually. Sabi ng batas may penalty ng destierro o banishment, parang think exile sa dapitan ni Rizal. Pero ito ay kailangan kang lumayo ng 25 kilometers kung saan ka nakatira, pero hindi naman ito talaga penalty kasi protection daw ito para dun sa akusado at baka benggahan siya ng mga kamag-anak ng kanyang asawa o yung kalaguyo to na nasaktan niya. So ayaw ko na nga sana banggitin kasi to at baka magkaroon pa kayo ng idea, di ba? Pero tandaan po natin, applicable lamang ang itong provision na ito sa mga unang-una, legally married na mag-asawa. Pangalawa, ang requirement din ng batas ay caught in the act ng pagtatalik. Hindi nagyayakapan o naghahalikan lamang. Hindi rin pwede yung nagsususpetsa lang kayo o matindi ang paghihinala ninyo. Kasi kung ganon, parricide ang aabutin na kaso sa inyo. Okay, magandang naliwanagan tayo lahat, mga kapuso. Oo pero huwag niyo masyado. Yes. Baka mamaya gamitin ng mga tao. Again, sabi Hindi ni yan ang Attorney, ating purpose. Ayaw na sanang banggitin pero just for your Pero binanggit information na rin to natin. educate. Correct. Yes. Pero ito, Attorney, minsan nga ang mga nagtataksil ang galing magtago. Ano ba talaga ang kailangang pruweba para maparusahan sa batas yung mga taksil na yan? Ako, parang meron kang kakilalang Ang lalim nito, ganyan, ba't ako ha? yung nilagay nyo dito? Parang may hugot. Well, yung pruweba ng pagtataksil, medyo mahirap talaga yan. Kasi of course, this is the kind of crime na nako-commit in secrecy, kaya marami ang nakakatakas. Of course, ang best evidence ay eyewitness account ng pagtatalik, katulad nga nitong nabalitaan natin. Pero pwede nyo rin gawin, mag-compile kayo, love letter, video, litrato. Yung iba nga nag-hire pa ng private investigator. Tandaan na ang adultery at concubinage ay mga krimen sa ilalim ng revised Penal Code ukol sa mga pagtataksil tulad nito ng mga may asawa. Pero unfair nga dahil nga sa mga babae, adultery ang krimen at ito ay kung makipagtalik sila sa isang lalaki na hindi nila asawa kahit minsan lang. Pero sa mga lalaki, hindi automatic na may krimen pag sila naman ay makipagtalik sa babae na hindi nila asawa. Sa krimen ng concubinage na applicable lamang sa mga lalaki, either ito ay publicly living together as husband and wife para maging guilty or maaari ding pagtatalik sa conjugal na bahay ng mag-asawa or pagtatalik under scandalous circumstances. So finally, nagkaroon na tayo ng example ng pagtatalik na scandalous circumstances tulad nga ng nangyari dyan sa Cebu, pakikipagtalik sa loob ng kotse in public. So yan, malamang yan ay isang halimbawa ng sex under scandalous circumstances that will qualify as concubinage sa ilalim po ng batas natin. Nako, ang init na nga ng panahon. Nakakainit pa ng ulo ang topic na to, ha?
But let's cool down. Remember, ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw dito. So para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask Attorney Gabby.